Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. First time ko po sa inyong parokya at lubos po akong natutuwa. Napaka-cute po ng inyong simbahan. Pero napakaganda. Magandang pakinggan ang choir. Magagaling po sila. Ang mga altar servers, mistulang mga anghel. Parang hindi umaapak sa lupa. At kayo, mga nanay, napakaganda niyong tingnan na kayo'y nakamanto. Ang manto, parang ikinabit na sa manto yaong salitang pagdadalamhati ng ina. Kapag suot mo yung manto, para bagang ramdam mo at nakakapasok ka sa pangungulila ng isang ina, sa dalamhati ng isang ina, sa nararamdamang sugat ng ina, sa pagkawala ng kanyang anak, manto. Sa manto, ikaw ay nalalambungan ng dalamhati. Pero merong dalawa na mahalagang katotohanan na nakakabit sa manto. Ito po ay ang mga salitang silencio y soledad, silence and solitude. Kapag ikaw ay nakamanto, the very invitation is for you to enter into silence and solitude. Kaya nga, kapag magulo ang pamilya, kapag nag-aaway-away, kapag may hidwaan, kapag gulong-gulong iyong isipan, kapag nakikita mong yung mga anak at malalayo ang kalooban, kapag tinatanong mo ang Diyos, kailan ba matatapos ang hirap na ito? Kailan ba matatapos ang kabalisaang ito at kawalang kapayapaan sa loob ng pamilya? Kapag nagsusuot ka ng manto at nakikita mo ang manto, para bagang kapag nagsuot ka, inuudyok kang manahimik sa gitna ng mga yaon. Katahimikan.
Kapag nagsusuot ka ng manto, hindi ko maisuot kasi baka may YouTube ako Kapag nakasuot ka ng manto, at ang dami mong iniisip, kaguluhan, makakatapos ba ako para sa mga kabataan? Makakapag-college ba ako? Paano ba? Saan ba kukuha ang nanay? Pero kapag nagsuot ka at nakikita mo yung mga nagsusuot ng manto, lahat, mga nanay, lahat ng mga iniisip na yaon, ng mga kaguluhan, mga negatibong bagay, turn them into prayer. Turn them into prayer. Kapag sinasabi mo at nararamdam ng Panginoon, pagod na ako. Yaon ang realidad. Yaon ang katotohanan. Pero sabihin mo sa Diyos, Panginoon, alam kong kasama kita sa pagod na ito. Amen? Alam kong narito ka sa gitna ng kapaguran na ito. Amen? Panginoon, hindi ko kayang i-control. Wala sa aking control. Hindi ko kaya na solusyonan. I cannot fix my own family. But you are at work in my family. Amen. Lahat ng naiisipan, you turn them into prayer. Gawin mong panalangin para hindi lamang basta sa katahimikan, ginugulo ka ng lahat ng mga yaon. Kundi ginagawa mong panalangin na iniaalay sa Diyos. Amen. Pag kinukuha mo ang manto, at ginugulo ka ng maraming mga bagay, yung iniisip mo na napakabigat, gawin mong panalangin sa Diyos. Amen. So the manto, yaong manto, is a symbol of prayer and a symbol of silence. Kapag kinuha mo ang manto, kapag hirap na hirap ka na, kapag gusto mo na ding manakit, gusto mo nang dahil sa iyong galit, dahil sa iyong daladalang mga bigat sa buhay, kunin mo yung manto para mabigyan ka ng kapayapaan. Kunin mo yung manto para mabigyan ka ng katahimikan. Sa manto, sinasabi mo, una, kailangan kong makausap ang Diyos. Kunin mo ang manto. Sa bahay man, o pupunta sa simbahan, hawakan mo yung manto. Ito yung magsasabi sa iyo na gusto kong makausap ka, Panginoon. Kausapin mo siya. Sa manto, kinukuha mo, sinusuit mo ito sapagkat gusto mo rin siyang marinig. Hindi lamang basta makausap, kundi gusto mong marinig kung paano kanya kinakausap. Kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung ipinapahayag niya. Manto yun. Hawakan mo yung manto. Una, kinakausap mo ang Diyos. Pangalawa, tumatahimik ka. Kaya nga, naglalagay ka para tumahimik ka. Sapagkat merong ibubunyag sa iyo ang Diyos. Sasabihin sa iyo, huwag kang masyadong magambala sa mga nangyayari sa pamilya mo. Hindi pa ako tapos sa pamilya mo. Your own family story is not finished yet. May ginagawa ko sa likod ng mga bagay na hindi mo alam. Manto. Ang manto rin, hindi lamang basta kinakausap ang Diyos, hindi lamang basta nakikinig sa Diyos, kundi tumatahimik ang Diyos sa katahimikan, ikaw sa katahimikan, kayong dalawa pinagtatagpo ng malalim na katahimikan. Hindi na kailangan ng salita. Sapat na ikaw may manto at sa katahimikan kasama mo ang Diyos. Amen. Kapag wala kang maapuhap na salita, sapat na. Nalalambungan ka ng banal na katahimikan ng Diyos. Amen? Kaya, pag sinabi sa atin na, ang patron nyo, ang patrona nyo, parang malungkot. Hindi malungkot. Sapagkat sa katahimikan, kasama niya at natatagpuan ang Diyos. Amen. Maaaring may dinadalang mabigat ang mahal na ina. Pero hindi ibig sabihin na pinaghaharian siya ng depression, pinaghaharian siya ng panic, ng anxiety, ng panic attack. Sa katahimikan, kinakausap niya ang Diyos. Amen.
And therefore, kapag sinasabi natin, ano ba ito? Ayokong maging tahimik kasi wala eh. Wala kang naririnig. Wala. No! Silence doesn't mean absence. Silence means presence. Sapagkat ang silence, ang lengguwahe ng Diyos, sa katahimikan, nakakatagpo mo ang Diyos. Kaya, kung meron mang mga parishioners na magaling makipagtagpo sa Diyos sa katahimikan, yaon ang mga parishioners ng parokyang ito. Amen. Kayo dapat ang gumagabay sa iba at sa mga kabataan sa larangan ng malalim na panalangin. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan na tatagpuan ng Diyos. Silensyo. Pangalawa, soledad. Soledad. Yung katahimikan nagdadala sa soledad. Pag sinabi mong soledad, mag-isa ba ang mahal na ina? Mag-isa ka ba na hinaharap ang hamon ng buhay? Nakalimutan ka ba ng Diyos? Soledad, mag-isa tayo sa buhay? Hindi. Hindi mag-isa. Ang soledad ay parang mag-isa ka sa mata ng tao. Pero kasama mo ang Diyos. Amen? Lakasan niyo ang loob niyo. Kasi meron kayong patrona na hindi nag-iisa. Kung mag-isa ka lang, then you're isolating yourself. Kung mag-isa ka lang, then you are alone. But solitude doesn't mean alone. Solitude means alone with God. Kaya kailanman, hindi ka nag-iisa. Kailanman, hindi ka mag-isa. May kasama ka lagi. And therefore, itong parokyang ito, maliit man, payak man, simple, laging kasama ang Diyos. Itong struktura nyo, itong bahay, dalanginan nyo, ito mismo ay simbolo ng katatagan ng inyong espiritu. Oh, di ba yun? 1938, yung mga bata ng mga anghel na sunog, may ganun kayong trahedya sa inyong history. Pero in solitude, kasama ang Diyos. Kaya kapag sinabi mong, mananahimik ako, gusto ko sana munang mapag-isa. Hindi yun nakakatakot na katotohanan. Mananahimik ka, pero pakikinggan mo ang mensahe ng Diyos sa iyo. Mag-isa ka, pero sasamahan ka ng Diyos. Mga minamahal naming parishioners, meron kayong hindi lamang basta natin inaalala ang pagdiriwang, kundi ito'y paalala sa inyo. Huwag ho kayong mawalan ng pag-asa. At huwag kayong malunod sa dalamhati at pangungulila. Huwag. Oh, mga lola. Mga lola. Oy, mga lola. Oy, mga lola. Mga lola. Pinoproblema niya yung mga apo nyo. Ang iba sa inyo, iniisip pa pati panggatas hanggang ngayon. Yung iba sa inyo, akala nyo tapos na. Panginoon, walang katapusan at hindi nauubos sa mga pangangailangan ng mga anak. Hanggang ngayon pa ba? Kapag ikaw ay sinasapian ng mga negatibong mga pag-iisip at salita, at minsan, bumubula rin ang bibig mo sa kung ano-ano mga bagay?
Ha? Nanlilisik ang iyong mga mata. Nagngangalit. At pati kayo ay nakakapagsalita ng hindi maganda dahil dala ng emosyon. Kunin ang manto. Amen. And God will transform your own anger into love. Kunin ang manto. Amen. And God will transform your own fears, worries into peacefulness and trust. Babaguhin ng Diyos. May katapusan ng latay. May ginagawa ang Diyos nang hindi natin namamalayan. Hindi pa tapos ang Diyos. God is still at work in you. Hindi pa tapos. May ginagawa ang Diyos. At tatandaan nyo, hindi lamang basta silensyo, pero solidad. Sa solidad, kasama mo lagi ang Diyos. Amen. Ito upang pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa gabing ito sa ngalan po ng buong komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad. Ako po'y nagpapasalamat sa ating punong tagapagdiwang, Reverend Father John Baro, ang kura paroko ng San Juan Nepomuceno sa Malibay, Pasay. Solidad clap nga para kay Father John. Si Father John ay aking spiritual director sa seminaryo. Siya rin ay aking formator at siya rin ay aking teacher. So, alam nyo na, no? Kung ganong klase magturo, makakatulog ka ba? Ha? Ganon si Father John. At kung kami naman ay inaantok, 3 oras ang klase namin, 1 oras patutulugin niya muna kami. Bababalikin kami pag nakatulog na kami para dilat kami sa klase. Yan, ganyan si Father John, no? Siya yung aming taga-pamper sa seminaryo, no? Taga-spoiled sa amin. Kung si Father Dave ang taga-disiplina, si Father John ang aming spoiler, no? Father John, maraming salamat po sa pagpapaunlak po. Si Father John din yung unang paring naniwala na pwede ako maging pare. Father John, maraming salamat po. At welcome po sa aming parokya. Palakpakan muna natin si Father John. Bukas, sa ganap na 6:00 pa rin ng gabi, ang huling nobena para sa ating kapistahan at karangalan ng ating mahal na Inang Soledad. Magkita-kita po tayo at ito'y pangungunahan ng aking classmate at batchmate, ang chaplain ng Our Lady of Miraculous Medal Chapel sa loob ng National Center for Mental Health, si Reverend Father Arnel Calata. Magkita-kita po tayo bukas, 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Sasabihin ng iba, para ka namang nagsosoledad. Para ka namang kaawa-awa. Para namang nakakaano yung itsura mo. Para kang solidad. Huwag tayong papayag ng ganoon. Ang solidad may malalim na kagalakan. Amen? Tingnan mo, sa palakpak nyo palang na napakahaba, mapapainda ka na. Meron bang malungkutin na solidad na sinasayaw ang manto? Wala. May malalim na kagalakan. Bakit? Tandaan nyo, sa solidad, hindi ka mag-isa. Sa solidad, ang nararanasan mo ay pakikipag-isa sa Diyos. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.